Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain, Bible Study. Bago po ang lahat ay makinig tayo sa opening prayer ni Ate Lisa at pati na rin ang tanging awit. Manalangin tayo. Sa hapon na ito, tayo ay mag-Bible study sa panamahay ng Ate Lenny. Ngayong Panginoon, hinihintay ko ang gabay at tagumpay na naway ibigay mo sa amin ang pag-uunawa at gabayan kami ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, sa iyo lang kami magtiwala ng buong puso at lubusan sapagkat ikaw ang aming tagapagtanggol, ikaw ang aming tagapagligtas, ikaw ang aming tagumpay at pag-uwagi. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, so dahil siya pa rin ang awit, pakinggan po natin. Reward those who obey Him, receive those who accept Him in their hearts. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Don't waste the time that He had given. Spend each day with Jesus in your heart. Always praying in the Spirit, always giving glory to His name. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face the Lord? Good. Salamat Ate Lisa sa napakagandang awitin, magandang meaning. Okay, bago po tayo magpasimula ay gusto kong magpaalaala. Ano ba ang ginagawa natin sa ngayon? Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Diba? Ano ba? Prangkahan tayo. Masaya ba kayo na nakakapag-aral? Siyempre naman, Pastor. Masaya. Siyempre. Dahil kung hindi ako masaya, hindi ako pupunta rito. Hindi ka mag-aaksaya Tama. naman. Sayang ang oras ko. Si Angie, masayang-masaya. Saka si Lisa, si Alma. Okay. So, salamat. Tama ang sagot. Kaya lang, ako naman ang mag-a-advise. May advice din ako. Ang pag-aaral po ng salita ng Diyos, kahit kami mga pastor, daming pastor, mayroon mga pagkakaiba. No? Hindi para pareho.
example, yung tinuturo ko na ang kaligtasan ay hindi nawawala. Once na naligtas ka ngayon, forever na yan. At marami din naman pastor na nagtuturo na kapag nagkasala ka, mawawala. So, magkaiba. So, ang ibig sabihin niyan, ito kasing mga Armenians, sa pangunguna ni Armenius, ang kaligtasan ay nawawala. Salvation lost. At si John Calvin, ang kaligtasan ay hindi nawawala. Once saved, always saved. Once na maligtas ka, ligtas ka na forever. Kaya lang ako, hindi rin yan ang pinili ko. Bagamat totoo yan. Totoo ang once saved, always saved. Ako naman, salvation with assurance. Ano ba ang ibig sabihin ng assurance? May kasiguro. Kasigurado. Sigurado. Kasigurado. So ano ang pagkakaiba sa once saved, always saved? Yun, kasiguraduhan, pastor. Oh, sigurado rin. Pareho rin. Kaya lang, marami kasing tumutuligsa doon sa once saved, always saved. Dahil kahit daw gumawa na sila ng kasalanan, lahat ng kasalanan, saved pa rin daw sila. Ano sa tingin niyo? Sagot, Ate Lisa. Ano sa tingin niyo? Kahit gumawa ng kasalanan, dahil once saved, always saved, ligtas pa rin daw sila. Cross-examine. Sa kanilang paniniwala, wala naman sumagot sa inyo. Sa kanilang paniniwala, saved talaga sila. Para sa akin din, tama. Yun ang kanilang paniniwala. Diba? What is your belief? It will happen to you. Tayo may pananalig kung magtitiwala tayo, mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. Mateo 9:29, according to your faith, let it be done to you. Mangyayari ito. So, tama sila. Pag tinanong ako, paano naman yung salvation loss? O, tama din sila. Yun ang paniniwala nila eh. O, kaya lang, mawawala ang kaligtasan nila. Sinong lugi? Sinong lugi? Kasi sabi nila eh, salvation loss. Kapag nagkasala ka, impyerno ka. Pag hindi ka nakahingi ng tawad, impyerno ka. Pag nakahingi ka ng tawad, langit ka na naman. So, bahala na kayo. Bakit ko to sinasabi? Bawat churches may doktrina. Ano-ano ba ang doktrina? Alam niyo. Ano ba ang ibig sabihin ng doktrina? Ha? Pagbabautismo ulit. Hindi. Doktrina. Doctrine. Ano? Itinuturo nila kung yung mga salita. Kasi sa iglesia, basta diba, dinoktrinahan, gano'n. Parang binautismohan sa atin, diba? Hindi rin. O, pwede rin yun. Ang doktrina po kasi, sa madaling salita, batas. Batas. Walang iglesia na walang batas. Tulad natin, di ba? Ang pangalan natin, si Jesus ang daan. Si Jesus ang daan. May bylaws po yan. May batas. Hindi yan a-approvean ng sect kung wala tayo batas. O, ano, kaya basta ipinaskay ko na yon doon kung ano-ano yung batas natin. Okay, so yan ang doktrina. So sa madaling salita, dinadrive ko na kapag tayo ay natutunan natin ang batas natin, ang kautusan, pwede po nating i-share. Nakukuha ba? Pwede nating ibahagi. May mahal ka sa buhay, share mo. Salvation yun eh. Yun ang doktrina natin, maligtas. Kayo ganon din. Si Lisa, ganon din. Si Ate Lenny. So,
magkakaiba ang batas. Yung tulad ng salvation laws. Salvation with assurance. Sa once saved, always saved. So, kung mayroon kang kausap na nasa ibang doktrina, na nasa ibang iglesia, huwag mong pilitin yung natutunan mo sa akin, ituro mo sa kanila. Take note, huwag nyo silang pilitin. Pero, pwede nyo ibahagi. Nakukuha ba? I-share. Kasi good news yan eh. Di ba? Ano ang sinasabi sa Acts 1:8? Magkakaroon ka ng kapangyarihan pagbaba sa iyo ng banal na Espiritu at magiging saksi ka sa Jerusalem, buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Ikaw ang saksi. Sa English, witness. Magpatutuo tayo. Nakukuha ba? Yun ang ibabahagi. Kaya lang, huwag mong ipilit. Nakukuha nyo ba? Ang lagi kong sinasabi, kung may mahal kayo sa buhay na gusto nyong makakilala, umpisahan nyo na mamayang gabi, ipag-pray. Kahit 1 tao o 2 tao. Gabi-gabi, ipag-pray mo. Dahil pag ikaw lang ang kikilos, lagi kong sinasabi, aayawan ka. O tulad na lang dito, magyaya nga kayo sa darating na Miyerkules na, no? O, magyaya nga kayo. Magdala nga kayo ng tigi-isa. Huwag yung dati, ha? Yung bago. Kung meron sa Miyerkules, Bible. Oh, Bible study. Balik na ulit sa alam mo na. Oh, sa linggo, mas maganda. Magdala kayo. Naalala ko tuloy yung sinabi mo. Oh, anong naalala mo? Sige nga. Wala ko. Sabihin mo. Lalo doon na natagdagan yung problema pag nagbabible. Buti na lang, hindi ka naniwala. Kasi kung naniwala ka, magkakaproblema. Kaya tawa kami ng tawa ni Pastora ni Sino naman ang nagsabi nun? wala mo Pastor. Pwede bang wala? Pwede bang wala? Alam nyo, sa totoo, diba? Ako nabibless ako pagka nagkakaroon ng Bible. Sa ngayon pagka ako'y nakakasimba. Sila nga lang hindi. Lalo pa Dangan daw nga- doon. Nagdagan Sandali. yung problema. Patapusin mo. Dangan nga lahat hindi ako makasimba gawa ng pangyayari. Mm. Pero yung mga message ni Pastor sa nanonood ako. Pati yung Lunes na inaano nila, nanonood kami. Kaya, marami kami natututo. Yung take down note ko, yung sinusulat, yung inaano ni Pastor. Di ba nung linggo, the mysteries na ninyo? Nung Lunes, Pastor, Santong. the mysteries, Akala ko na. senior nyo. So, sa madaling salita, para sa iyo hindi totoo na dumadami ang problema. Hindi, Pastor, totoo yun. Hindi ko totoo yan. Oh, hindi Kung ating ka talaga. nang magbabible ka, dadami lalo problema. Okay, so mayroon lang naninira. Ang tingin ko doon naninira. Parang dinidiscourage ka. Oh, huwag ka nang umating dyan. Dadami ang problema mo. Ako Diba? pag hindi ako nakaka-attend, parang bumibiga yung Oo. Although yung mga problema, nandun pa rin yan. Yes. Siyempre, may time lang, may dapat willing to wait ka kung kailan dumating yung time na ma-solve mo lahat yan. Tama. Basta huwag ka lang titigil manampalataya sa business. So, babasahin ko sa inyo ang 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Ano po ang sinasabi doon? Wala pang pagsubok na hindi dinanas ng lahat ng tao. Totoo, Pastor. At kapag dumating ang Hindi ka pagsubok tao. na yan, Wala lahat. kang problema. Oh. Kaya lang, tayong mga naniniwala sa Kanya, pagdating na yan, hindi maaaring hindi tayo tulungan. Mabuti, may kaagapay tayo. Nung una pa lang ako nagbabible, Pastor, natatandaan niya. Mm. Yun talaga yung yun yung time na talagang unang mga pagsubok. Problematic ka Oo. nung panahon na yun. Di ba, Pastor? Yun talaga yung unang paghihirap ng Oo. Kasama talaga yan. Kasi tingnan mo. Hindi ko alam kung paano ko makakalimutan yung ginawa ng asawa ko. Tama. Kasi tingnan nyo, mayroon siyang isang halimbawa dyan eh.
ang isang punong ubas daw, Hindi mo mumuha na. para mamunga, anong ginagawa? Trim. Di ba? Puputulin yung mga patay na dahon o ano, sanga. Pagkatapos, di ba pag pinuputol yan, kung ikaw yung puno, ano ang mararamdaman mo? Di ba? Napakasakit. Masakit i-trim eh. So, yun na yung sinasabi mo. Tapos, Nung unang-una, Pag tinrim mo, lalago na naman yun. yes, yun ang maganda. Lalago. Mamumunga na, lalago. Mawawala na yun. Hindi Akala naman mo totally. Yung mga problema, Oo. walang katapusan. Eh. Walang katapusan. Akala mo yung sakit, ganun lang. Pero pastor, lumilipas. Tama. Nalipas. Okay. So, ang gusto kong i-drive dito, ang i-drive, Ate Lisa, ang Bible, pag natuto tayo, pwedeng i-share, pero hindi pwedeng ipag-debate. Huwag ka na Yan. naman yung pagdibate. Yan ang wag na wag natin gagawin. Ganun. Kasi nga, iba ang doktrina nila, iba ang doktrina natin. Nakuha ba? Iba yung paniniwala nila, iba yung paniniwala natin. Nakuha yun. Pero, pastor, kailangan mo rin i-respeto yung paniniwala nila. Oo, yun ang number Kailangan one. mong i-respeto kung ano yung... Igalang mo yan. Oo. Makinig ka lang. Huwag mo nang kontrahin. Huwag mong kontrahin. Kung makikinig ka sa Media House Express, si Ate Lene, lagi nakikinig sa akin, yan ang sinasabi ko. Hindi ko kontrahin ang paniniwala ninyo. Kung nawawala ang inyong kaligtasan, I don't care. Nakukuha mo eh. Oo, yan ang paniwala nila eh. Ang paniwala ko, hindi nawawala. Sigurado. Huwag nyo rin akong pakialaman sa paniniwala ko. Galangan tayo. Respeto lang. Kaya, ang pinaka-advice ko rito sa ating lahat, darating talaga yan. Kasi ang kaaway, ang dyablo, hindi papayag nung maging talunan. Naniniwala ba kayo doon? Sisirain ka talaga. Sisirain ka talaga. Bigyan ko kayo na example. Nung Sabado lang, nag-Bible study ako. Di ko nababanggitin kung saan. Abay, nagpadala ang dyablo. Kalahin mo lahat ng itinuro ko, sinalungat. Hindi raw yan totoo. Harap-harap. Nakabidyo yan. Pwede niyong panoorin. Di raw totoo. Sino yung pastor? Wag na. Magiging chismoso ako. Oo. Papanoorin ko na lang saan. Bible study. Nakaano ba yan? Ipadala ko na. Una ko video, padala ko na lang sa'yo. Sige. Sabado, hindi ko yata pinadala. So, natural yan. Pero, inatake ako ng kaaway, nakita na ako, kalmante. Dahil hindi ko papatulan. Hindi ko Huwag na papatulan. lang patulang. Oo. Yung tao, hindi masama. Yung evil na gumagamit sa kanya, yun ang masama. Masamang espiritu. Totoo. Di ba? Dalawang klase lang naman ang laman ng puso natin. Kabutihan ka sa mga. Evil spirit at Holy Spirit. Yung kasamaan, At evil. Yung kabutihan, Holy. Holy. Banal na espiritu. Yan lang naman eh. Ganon kasimple. So, sana matanim sa isipan natin, Ate Lisa, huwag tayong magmalaki na marami akong alam. Mayroon kasing ganun eh. Marami kasing nag-aaral ng Bible study para ipagyabang. Oo, talo ko yan sila. Mas magaling ako, mas marunong ako. Hindi. Ganun ba ang nakikita nyo sa akin pag nagtuturo? Sa church, ganun ba? Hindi. Pag-ibig nga ako. Diba? Ano ang batas ko sa church? Love. Pag-ibig. Unawain mo. Di ba? Sa loob ng church, mababasa sa Mateo, dalawang klase ang tao. Tayo na totoo ay hinahalin tulad sa tupa. At yung mga hindi totoo, nasa loob din ng church. Inihalin tulad saan? Kambing. Ano pala ni Ate Lisa? Kambing at tupa. Bakit tayo inihalin tulad sa tupa? Ang tupa, kahit anong gawin mo, pagupitin mo man yan, gupitan mo, paluin mo man yan, hindi yan nagre-reklamo. Hindi ko mikipo. Hindi kumikibo. Talagang mabait tayo. Ang kambing,
Ano ang attitude ng kambing? Sige nga, isa lang magsabi. Ano attitude na ugali ng kambing? Naingay siya. Ano? Naingay. Oh, yun. Good. Puro pahingi. Puro pahingi. Marami sa church na ganyan. Kaya ako nagsasamba para bigyan. Hindi masama yun. Kaya lang, kung mag-iingay, isa pa. Lalo na kung ako papatulan. O, di ba nangyari sa akin noong Sabado? Pinatulan ako. Di ba? Maingay sila. Ang Diyos po ay peacemaker. Ano sa Tagalog? Ang Diyos ay tagapamayapa, hindi magulo. Ang evil spirit, trouble maker. Diba? Pumunta ka dyan, naghahamon, may dalang itak. Diba? Binabaril na yan ng pulis ngayon eh. Isa makapatay pa siya. Trouble. Yung inatake ako nung Sabado, naghahanap ng trouble. Inabot pa kay kalain. Kung pinatulan mo yung pastor, trouble talaga kayo. Oo, ganun nga. So, nahiya ako doon sa Matino. Kasi, 12 kami. 6 yung, Asa Orgulyo. anim yung nakahanda para sirain ang turo ko. Oh? Mm. Ang dami naman. Sino yun ha? Kilala niyo Excited yun. ako malaman. Kaya nga, sa susunod, kung Pastor, send mo sa akin ha. sa susunod, pag nandoon na sila sa Sabado bukas, magwa-warning na ako. Sasabihan ko na, ako po ay hindi makikipagtalo. Kung ang sadya Malay mo, ninyo... pastor, na mabago yung ano nila. Ayun, kaya nga, Habang pinagtsatsagaan Tama. sila. kaya hindi ko nga paalisin. Kaya lang, para debatin ako, wawarningan ko. Kasi, ang kambing, mag-iingay talaga yan. Kaya nga, di ba, nabanggit ko na dyan sa church. Sa dalawa, ang tupa at ang kambing, mas gusto ko ang kambing. Maingay. Maingat. Mas gusto ko. Bakit? Bakit mas gusto ko? Mas mahal ko ang kambing. Nalalaman mo yung mga ano nila eh. Babasahin ko. Sinusunod ko si Jesus eh. Sulat niyo. Mark chapter 2 verse 17. Ang sabi ni Jesus, ang hospital hindi nangangailangan ng walang sakit. Tatanggapin ka ba? Ikukumpahin ka ba Kung wala sa... kang sakit. Hindi. Alis. Kaya ang sabi ni Jesus, hindi ako bumaba dito sa lupa para sa mga banal. Bumaba ako rito sa lupa para sa mga kambing, sa maingay. Para mapagiging banal siya. Para ang mission ni Lord maging tupa. Kasi itong tupa, di ba tupa na kayo? 4. Wala na kayong problema. Anytime na bawian kayo ng buhay, isa lang itang tunga niya. Ano ba problema? Ang sa atin na lang, kaya ako nagba-Bible study sa inyo para madagdagan ang kaalaman. Para tayo maging tinatawag na yung anong tawag doon? Yung malago ka na? Pinapagiging banal na. Ano Malago ba? na Kasabi ko Para lumalang po ang espiritu. oo, kaya tayo nag-aaral. May English na maganda dyan. Aha, malago na ang iyong pananaw. Mag-aralan. Okay, so nakalimutan ko ang English. Sa Tagalog, mas madali. Para lang tayo lumago. Pag malago na, matured Christian. Pag matured Christian na tayo, huwag nating ipagyabang. Huwag nating ipaghambog. Ang dami kong alam. Naturuan ako ni Pastor San Miguel. Hindi ganun. Pag-ibig. Pag-ibig. Kaya, mas mahal ko ang kambing sa loob ng church. Dahil ang aking hinihingi, maging tupa. Yun lang naman ang mission ko. Yun lang ang mission ko sa church. Kayong mga tupa na, tapos na. Maging matured na lang tayo. Nakukuha ba? No? So, kaya nga ang sinabi ko kanina,
ang palakad ko sa church ay mag-ibig. Alam niyo kung bakit? Dito na lang. Bigyan ko kayo ng example. Ilan kayo dati na umaattend dito? 16, 12. Lalo na yung bago-bago si Ana. Ang dami nyo. Sabi ko nga, aba, naiinggit ako niyan. Sa akin, hindi kayo umaattend ng ganyang karami. Joke-joke lang yun. Hindi yun totoo. Okay, bakit ko nabanggit yan? Ano ba yung gusto kong i-drive? Ang kaaway, madaling agawin yung mga sasabihin ko. Okay, so, kaya gusto ko yun na marami dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig. Tingnan nyo ibabalik ko sa sinabi ko kanina. Kung mahal nyo si Lord, hindi ko na kayo utusan. Ako ba? Hindi ko na kayo utusan. Mahal niyo si Lord. Kaya nga, pag-ibig ang itinuturo ko. Sa pagbibigay, hindi ko na kayo utusan. Alam nyo, marami ako nababasa sa Facebook. Nakakahiya ang mga pastor na puro inuutusan ng mga membro na mag-ikapo. Bukod doon, may offering pa. Bukod doon, may para sa pastor pa. Bukod doon, para mayroon pa sa pledges. Uutusan ka pa. Naka-Facebook. Nakakahiya. Minsan na doon sa sobre, ano ho? Oo, may sobre. Name. Yes. 10%. Yes. Pledges kung ano-ano. Limang sobre yan. Iba-ibang maglalagay ka para sa ganun. May sa pledges. Kailangan talaga may pera, no, pastor? Kaya nga lang, nililibak na ngayon ng tao. Oh, yeah. Nililibak. Kaya tayo, mapalad tayo since. Si Ate Leni, ang witness ko. Dahil siya ang pioneer. Since. Hindi ko sinabi na mag-ikapo kayo. May Bukal sa iyong kalooban. May kusa naman. Yes. Kasi pag naturuan ko kayo ng pag-ibig, ibalik ko sa pag-ibig, may kusa na yan. Hindi na ako mapapagod. Ano to, may akong minuto? Nakukuha nyo ang... Ito po yan sa'yo. Mayroon ba susundin? Wala po. Wala. Akala ko may susundin. Okay lang. Hindi na, hindi. Okay, tuloy natin. Kasi kapag naituro ko sa inyo ang pag-ibig, hindi ako mapapagod. Hahaba ang buhay ko. Gusto nyo bang mamatay ako ng maaga? Wag, pastor. Teka. Hahaba ang buhay ko. Kasi, 120 kayong dalawa na. Oo, 101. may Dalmatian Wag na naman lahat. sa 120. Kasi Baka amoy umo amoy na kayo, lupa no? na kami, sabi. Wala na mag-aalaga sa amin, naubos na. So, dahil sa pag-ibig, dahil sa pag-ibig, pero ang gusto ni Lord, 120. Ang gusto nyo Dalmatian na lang. 101 na lang. Masaya na lang. Pareha kay Enrile. Kailangan 100,000. So, pag-ibig. Hahaba ang buhay ko kapag kayong lahat ay umiibig sa Diyos. Bakit? Hindi ako mapapagod eh. Tulad ng ginagawa ngayon, relax ako. Tingnan mo, naglagay ako, noon pa yan, naglalagay ako ng finance committee. Ang unang finance committee, 2 Connie. Connie Reyes, Dicta, tsaka yung Connie... Endeavor. Connie Dicta, tsaka si Connie. Ano pa? Endeavor. Connie. Nawala na sila. Lahat yan. Yun yung Connie lang na nag-asawa pa, no? Oo, nag-asawa pa yung Yung matanda. pilay na ikakasal pa daw siya. So, ang gusto ko na ipakita, may kusa na ngayon. Kita mo, mayroon tayong basar. Kumita na ng 5,000. Ano ba yung basar? Yung mga relief good, mga ukay-ukay. No? Pagkatapos yung isa pa? Ano ba yung isa pa? Concert. Nasa more than 4,000 na ang concert. Nasa 4,000 na. At yung motorcycle na bininta ko, nabenta na. Nabenta na? Kasi nabumili, pastor. Si Pastor Mark, yung nag-dra-dra sa atin. Malaking tao siya. Oo, kaya lang. Ayaw sa kanya yun. Kaya Ito lang. ngayon bago lang yun.
ang binigay mo na 15,000. Magkano po After, ba bibenta ha? yun? Magkano po? 25? 25. After 2 months, magbibigay pa siya ng 10,000. Binigay ko na, inintriga ko na sa kaha. Ay, yung kotse niyo, Pastor, hindi niyo ibebenta? Ibebenta rin yun. Bibenta mo rin yung pastor? Maghahanap ako ng... Magkano mo bibenta yung pastor? Oh, halimbawa, Alok natin. ibenta mo, ay, kung mayroong mekaniko lang talagang marunong, tatakbo pa yun eh. Oh, ibenta ko ng, halimbawa, ibenta ko ng 25,000 na lang. Aircon, buo pang aircon. Pagawa na lang. Oo. Check ulit mo na. Naku po, Oh. Diyos ko lang. So sa 25, halimbawa, nabili ng 25, Mm-mm. ang 10,000 sa'yo. Ba? Ang 15,000, pasok natin sa bahay. Awa, biro mo, Angie. Ano diferensya niya? Ano ang doon? Tumatakbo siya, tumitigil. Ugak-ugak. Tatakbo po. Baka ano lang yun, pastor, yung barbula ba? Oo. Yun yung ano niya. Nasa mekaniko yan. Kayang-kayang paandarin yun. Ano yung mood? Ay, yung sa mood. Ano ba yung? Model 2001 yata yun. Toyota yan, di ba? Pastor? Ano Hindi. ba yun? Nissan Sentra. Minsan Sentra. Nissan Sentra. Ang ganda ng aircon, malamig. Oh. Malamig. Na pinagawa ko yun. Angie. Ko po, Diyos ko lang, ngayon pa. Kaya nga, sabi ko, binta nyo ng 25,000. Parang 15 na lang babayaran sa'yo, no, pastor? Oo. Ang 10,000 sa nagbenta. Yun nga. Sige, Kung bigyan ikaw, natin. kung ikaw ang bibili, 15,000 mo na lang. Oo. Ano? Oo, kung ikaw ang bibili, 15 lang hihingiin ko. Diba? Ikaw ay masaya. Oh, balik Bilhin natin mo sa na. ibalik natin sa Bible study. Ha? Kesa bumili ka nung Oo nga, yung sinasabi bumili mo, ka na, ano? 15 Yun na. Tandaan nyo, nag-umpisa tayo 1:15. Wala pang 2:00. May 20 minutes pa. Opo, pastor. Ay, nagumampas, Pastor. Ay, hindi naman. Okay, nandoon na tayo sa pag-ibig. Alam ko, kami, Ate Lini, hahaba ang buhay namin dahil sa pag-ibig. Amen. Dahil dito sa church ngayon, kumikilos na lahat. Akalain mo may worship team leader. Ang saya nga nung ano. Diba? May worship team leader. Pagkatapos mayroon pang Hindi ka nasimpa. finance committee para makalikom ng pera sa ating plano. May plano tayo eh. Ang hinihingi natin simula Mayo hanggang December, 150,000. Kaya yan. Kaya, tama yan si Angelina. Ibibigay yan ni Lord kasi Kaya yan. si Lord mayaman eh. Siya nagmamayari. Marami kasi Ah, nagpipray. ganito. Ako, pinagpipray ko yan lagi yung kung ano yung ano ng church. Oh. Kaya lang, ito nga, si Ate Lisa nakakatupad sa katungkulan. Si Ate Angie medyo nawawala. Kasi busy lang, pastor. Busy lang. Okay. Sunod-sunod na nagkakataon eh. Oo. Nung ano, binyag ng apo ko. Nung ano. Di ba, kuwang ka? Usher. Mm. Usher ka rin. President yan. President yan. Ano? President sa... President pa sa kababaihan. Oo, yun Very yan. good. Very good. Ano, Yeah. Kasi, tingnan mo, hindi kita kinukulit. Hahayaan ko na ikaw ang mag-commit kay Lord. Oo. Pastor, ano lang naman, nagkakataon lang na ano. Oh, busy. hindi, okay lang yun. Wala namang ano siya. Nung ano, nag-birthday naman ako, pastor. Oh, noong nakaraang taon, nakakain ako. Ngayon, hindi. Oo. Wala talaga, pastor, promise. Talagang Walang problema. okay lang sa apo eh. Okay. So, yun ang... Ngayon lang ako hindi nag-birthday sa church eh. Okay lang. Hindi kami after money, hindi kami after. Kaya nga, di ba? Love. Kilala naman kita eh. Mahal mo kaming lahat dahil kung wala ka lang problema, walang problema yun. Problema. One lang naman yan, 6,000 eh. Enjoy na kami. Oo. Di ba nung nag-birthday si Merly, 6,000. Nung nag-birthday ako, 6,000 din. Nung February. Marami nang makakain yun. Yung 6,000. Eh, Okay. luluto lang ako, pastor eh. Ako naman ang nagluluto. Okay, so ngayon na, tandaan ninyo, yan ang sekreto ko. Kaya, still yan. Bata pang tingnan. Di ba? Mr. Suave. Mr. Suarez. Kasi, pag-ibig.
pagmamahal. Blooming si Pastor. Pagmamahal sa kapatiran. Pambihira po yan sa edad na 74. Tama. 74. Pero hindi kayo halatang 74 na Pastor. May Bible study, makikita mo. 75. Papadala ko. Yung katabing, akala mo nag-hysterical, galit na galit. Hindi ako Israelita, Pilipino ako. Ah. Baka takihin ka mo siya. Spiritual kasi, di ba? Lagi ko rin sinasabi sa inyo. Oh, memoryada yata siya. Pakisabi nga yung Galasiano 3:29. 29. Oh. At kung kayo kay Kristo, kayo lahi ni Abraham. Oo. At kasama kayo sa mga pinatang. Di ba? Hindi ako may sabi. Si Pablo. Anak na tayo ni Abraham. So, kung anak tayo ni Abraham, Israelita tayo. Nasusulat, Romans 11:26, all Israelite are saved as it is written. Sapagkat nasusulat, ayaw mo bang maligtas? Israelita ka na. Kasi ang salvation talaga sa totoo lang, sa Hudyo lang, sa Israelita. Tandaan nyo, yung tatlong yan, isang pinanggalingan. Israelita, bagamat tinawag na Israel si Jacob, pero siyempre ang kanyang lolo, si Abraham, Israelita rin. At ang Hudyo, nagmula daw kay Juda, pero si Juda ay apo sa tuhod ni Abraham. Kaya si Abraham ay Juda. So, Hebreo din si Abraham. So, yan tatlong yan, Israelita, Hudyo, Hebreo, nagmula sa kanya. Nasusulat, pakibasa sa John chapter 4, verse 22. Diyan. Sa Bible. Ay, sa Bible. Dito. Sa kalagitnaan, nasasabi, for salvation came from the Jews. Sapagkat ang kaligtasan ay nagmula sa Diyos. Diyan. John chapter 4 verse 22. Diyan. Ano yan, English? O, pakibasa. John chapter 4. Verse 22. Sa'yo. Ayun po. Sige. Yung gawin nyo agad to. Ha? Sige, basahin mo. 4:22. Jan? Jan ba yan? Opo. Ano ang sabi? Gawin nyo agad ito upang hindi mapahamak ang aking kaharian. Sige, tuloy mo. Mayroon. Nang panahong yon, sinabi ko rin ang mga taong naninirahan sa labas ng Jerusalem na sila at ang mga Hindi yan. ano? Hindi, no? Ikaw, Ate Lini. Ano ba dyan, ano? Chapter 4, 22. verse 22. 22, eto. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba. Ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Oh, di ba? Ang liwaliwanag. Ang salvation, ang kaligtasan ay nagmula sa Hudyo. Si Abraham. Si Abraham. So, lahat tayo na anak na ni Abraham dahil kay Jesus, di ba? At kung kayo kay Kristo, kabilang ka na sa lahi ni Abraham, anak ka na ni Abraham, at lahat ng ipinangako kay Abraham, matatanggap din natin. Yung salvation, pangako. Ang kaligtasan ay nagmula kay Abraham. Hudyo siya. Diba? Oh, ngayon, yung tinulig sa ako nung Sabado, hindi raw siya Israelita. Hindi raw siya Hudyo. Hindi, sa impyerno siya. Kasi, ang naliligtas lang, totoong sinasabi ng mga Hudyo, sila lang ang maliligtas. Bagamat tayo, hindi tayo Hudyo, Pilipino tayo. O dahil kay Kristo, naging Hudyo tayo. Nakuha ba? Ang Inchik, naniwala siya kay Jesus, Israelita na rin siya. O Hudyo. Ang Haponan,
hindi yan Israelita. Impyerno yan pag namatay. Pero kung maniniwala ang mga Hapon kay Kristo, Israelita na rin. Kaya yan ang magandang, huwag niyong alisin sa inyong kaisipan Bigyan ka rin yan. na tayo ngayon ay Bigay ko lang sa'yo yan. Israelita. Dahil ang kaligtasan ay nagmula sa Hudyo. Nagmula kay Abraham. May tanong? Wala na. O, tinapos ko pa rin sa 2:00. Lumampas lang ng 2 minuto. Pwede may tuloy pa. Hindi, baka may lakad yung iba. Maunawain ako. Talagang hanggang 1 oras lang ako. Okay, so anong kahilingan, Ate Angie? Bananalangin ako? Ano bang gusto mo? Good health po. Ha? Good health. Good. Good health. Ate Alma? Good health na yan. Maraming iniinom yan. Ano? Finances? Financial? Oo, kasama Para na yan. lumago ang negosyo. Si Ate Lisa, gano'n na rin. Magbubukas ka pa ba? Ah, Ayaw akong bitawan. Si Ate Lenny naman, alam ko na ang kailangan ng panalangin. Okay, so tayo po yung muko, Lord. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat at muli ay tinipon mo kami upang kami po ay makapag-aral ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa mga pagpapalang patuloy po ninyong pinadadaloy sa bawat isa sa amin. At ipinagpapasalamat ko rin po yung kanilang enthusiasm, yung kanilang pagnanasa na makarinig ng iyong mga salita. Maraming salamat po dahil alam ko na ito po ay hindi aksidente. Ito po ay plano mo na sila ngayon ay makarinig. Dahil ang napakahalaga sa natutunan nila ngayon, yung binabanggit ko, para humaba ang buhay natin, palaging bata ang kaisipan, yung bunga ng Espiritu ang mahalaga. Yung fruit of the Spirit, una, pag-ibig. Kung mayroon po kaming pag-ibig, hindi na po kami mahihirapan. At mayroon kaming kagalakan, kapayapaan, kabutihan, kabaitan, kahinahunan. At ang pangsyam ay pagpipigil sa sarili. Yun po ang dapat na nakikita sa amin. Dahil kami po ay mga anak mo na. Kami ay pinapapaging banal nyo na bagamat kami ay makasalanan. Kaya nagpupuri ako, nagpapasalamat. At dinadalangin ko nga po ang good health ni Ate Angie. Nawa Lord ay dahil napakahirap po ang magkasakit sa panahon ngayon. Napakamahal po ng gamutan at pati ang doktor o hospital. Kaya ako'y naniniwala, Lord, na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nawa po, Lord, ay huwag po ninyong ipahintulot na makapasok ang karamdaman sa katawan ni Ate Angie. At inilalapit ko rin po ang negosyo ni Ate Alma at ni Ate Lisa. Kayo po ang God provider. Kayo po ang Jehovah Jireh. Nananalig po ako, naniniwala na itong negosyo nila, dahil kayo po ang nagmamayari ng lahat ng bagay, nawa po ay inyo pong pagpalain. Napakahirap po sa panahon talaga ngayon. Marami nagsasabi na napakatumal ng negosyo. Pero ako'y nananalig, naniniwala na sa iyo po'y walang imposible, na itong aking hinihingi, dinadalangin, na ang sabi mo nga sa Santiago chapter 5 verse 14 to 16, ang panalangin ng isang taong matuwid ay katanggap-tanggap, epektibo. Kaya ako'y nananalig dahil ako ay inyong pinapapaging matuwid through faith, dahil sa aking pananampalataya. Kaya ako'y umaasa na inyo pong tutugunin ang dalangin kong ito. At maging si Ate Lenny, nakita ko po ang improvement, nakita ko po ang kasiglahan ng kanyang katawan. Naniniwala ako na kayo po ang dakilang manggagamot. Alam ko, Lord, yung mga ginamit mo mga doktor, medisina o hospital dahil siya ay naopera, alam ko, Lord, na kayo po ang sumusubaybay, kayo ang gumagabay. Kaya nakita ko na talagang ibabalik po ninyo ang yung total na lakas niya, yung dati
bago siya nagkasakit. At naniniwala din ako na kayo po ang God provider. Dinadalangin ko rin po ang kanyang mga anak sa pamumuhunan ni Brother Eric, Ate Cindy, Ate Chato, Ate Christina, at Ate Cynthia, na inyo pong pagpalain at ingatan. At higit din po sa lahat, huwag nyo pong hayaang makapasok sa tahanang ito ang karamdaman. Tama na po yung nangyari na siya ay na-aksidente. Huwag nyo na pong ipahintulot. At dinadalangin ko rin nga po na nawa sa susunod ay magsama ng bawat isa. Sila ay 3 ngayon na nakakalabas maliban kay Ate Lene. Hindi po pwede si Ate Lene dahil hindi pa siya pwedeng lumakad ng malayo. Nawa magdala na malaking bagay po kasi na kami ay matuto ng iyong mga salita. At yung napag-aralan po namin sa hapong ito, nawa po Lord ay maipabuhay po namin sa pang-araw-araw. Lalo na yung pag-ibig, yung pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. Ito po aking dalangin na binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen.